Nahanap ko ang ligaya sa isang babaeng may asawa na. Aaminin ko mas pinili kong maging kabit ako ng isang babaeng may pananagutan na kahit binata akong tao. Mas gusto ko kasi ang may karanasan na kesa sa dalaga pa. Pero uunahan ko na kayo, hindi ko ibinahagi ang kwento kung ito para awayin or kamuhian ako dahil sa maling ginawa ko. Nag-share ako ng story para wag na akong pamarisan ng iba, lalo na yung wala pang karanasan pagdating sa kama. Hello, Ma'am Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Leo, 25 years old. At ngayon ay may fiancé na. Nangyari itong storya kung ito nung 17 years old pa lang ako. Panganay ako sa magkakapatid, masyado nang may edad ang mga magulang ko. Nung bumuo sila ng pamilya kaya sa edad kong 17 noon, maaga akong namulat sa pagbabanat ng buto. After ko graduate ng high school, agad akong naghanap ng work para matutustusan ang pag-aaral ng maliliit ko pang kapatid. That time may tropa akong naghahanap pa ng isa pang boy para sa isang warehouse. Magiging tagabuhat daw kami ng mga boxes at syempre magiging tao na din sa warehouse na yon. Sumama ako kasi madali lang naman yung work and kailangan ko talaga ng work that time. Bali apat kami na magkakasama doon sa warehouse na yon, naging all around ang work namin. Kapag walang deliveries ng mga box, naglilinis kami ng mga bodega. Marami din akong nakilalang dalaga doon, mga katulad ko, nakaka-graduate pa lang ng high school. And hindi naglaon, may nagustuhan ako sa isa sa mga yon. Chinita siya, maliit at maputi. Naging kami after ng ilang buwan na panliligaw ko sa kanya. Masaya naman yung relasyon namin pero parang boring. Dahil siguro yun sa first time namin pareho sa isang relasyon. Tumagal naman ang relasyon namin, pero sobrang boring talaga. Dumaan pa ang mga araw, yung boss namin kailangan ng tauhan na mag-i-stay in sa bodega sa Maynila para maging taga-repair ng mga boxes na may reject at syempre need din niya ng mga taga-buhat. Sumama kami ng GF ko at ng iba pang mga tauhan ni boss. Pagdating namin doon, sabi ni boss weekly ang uwian para daw makatipid kami sa gasolina at syempre para mabilis kaming makakapaghakot ng boxes papasok sa warehouse kung saan nandun yung mga nag-QUC. Mga iba't ibang klaseng handmade na boxes nga pala ang items ng boss ko na ine-export pa niya sa ibang bansa, tulad ng tissue paper, wine box, gift boxes at marami pang iba. Wala kaming time para magluto kaya madalas dun kami sa tapat na karinderya kami kumakain. Medyo mag 1 month na kami dun na pabalik-balik every week and every week may bagong kasamang tauhan si boss para daw mas mapabilis ang production namin kasi kailangan ng ilagay sa container. Isang beses napansin ko kaagad ang isang babae. Maliit din siya maputi pero may pagkamaldita kung tumingin. Pinagmasdan ko muna siya ng ilang araw hanggang sa medyo nahuhuli ko na ang ugali niya. Kalog siya at madaldal, masarap ding kabanding bagay na hindi ko masyado nakita sa GF ko. Tahimik kasi at mitikalosa ang GF ko. Hanggang sa isang araw di ko namamalayan na nahuhulog na pala ako sa babaeng yon. Mas naging agresibo ako na alamin ang lahat sa kanya. At yun nga, nalaman ko na may asawa niya siya at may 2 anak. Sa puntong yon wala akong pakialam kung may pamilya na siya basta ako gusto ko siya. At sa punto na ito, desidido na akong makipag-break sa GF ko. Tinanggap naman niya at wala naman daw siyang magagawa kung hindi talaga ako masaya sa kanya. Okay naman ang paghihiwalay namin kasi kahit paano ayaw ko din naman siyang paasahin. Isa pa pareho naming first time at di pa talaga alam kung tunay ba yung mga feelings namin sa isa't isa. Kaya hindi din ako nahirapang makipag-break sa kanya. The day after naming mag-break ng ex-GF ko, niligawan ko yung babae na yon. Siya nga pala si Ponggay, mas doble ang edad sa akin pero hindi halata sa kanya kasi nga masayahin siyang babae palaging nakatawa. At hindi naglaon naging kami. Marami akong naging hirap bago ko siya napasagot kasi katwiran niya parang anak niya na lang daw ako. Halos kasing edad ko daw kasi yung panganay niyang anak na babae. Pero gusto ko talaga siya. Tumagal pa ang relasyon namin at marami akong natutunan sa kanya. Unang-una kung paanong humalik at kunin ang kiliti ng babae. Pagdating sa kama, nagustuhan ko yung paraan niya paano i-handle ang relasyon namin. Sumatutal naging batang kabit niya ako pero di ko yun pinagsisihan dahil iba yung saya ko kapag kasama siya. Nangyari ang una kong attempt na galawin siya sa labas ng warehouse sa parting gilid nun na hindi masyado pinupuntahan ng mga kasama ko. Kabado syempre kasi unang beses ko. Pero humanga ako sa kanya kasi siya ang nagdala kaya mabilis akong nakasabay. Wala din akong naging takot na gawin yon kasi nalaman ko na legate na siya. Yun ang isang bagay na talagang nagustuhan ko kay Ponggay.
Maliban doon, marami din siyang itinuro sa akin about sa pakikipagrelasyon. Alam namin na mali yung pinasok namin, pero doon ako masaya eh. Hindi nagtagal nalaman na din ng mga kasamahan namin na may nangyayari sa amin. At isa sa mga kasamahan at kaibigan namin ang nagpaalala na may asawang tao yung karelasyon ko. Hindi ako nakinig sa kanila, bagkus sinabi ko pa na wala akong balak sirain yung pamilya ni Ponggay dahil nakikihati lang naman ako sa atensyon ng mag-aama niya. Nagalit sa akin ang mga katropa ko, pero mas pinili ko kung ano yung nagpapasaya sa akin. Isang araw kinausap ako ni Ponggay, sinabi niya na enough na daw siguro yung mga itinuro niya sa akin para hindi gawing laro ang relasyon na porket boring or walang karanasan ang isang babae ay basehan na iyon na ipagpalit agad. Kailangan na daw naming tapusin yung relasyon namin dahil nakakahalata na ang asawa niya. Inerespeto ko ang naging desisyon niya. Nang matapos na yung huling batch ng order ni boss, umuwi na din kaming lahat. Sa totoo lang, sa point na ito, nawalan na ako ng mga katropa dahil sa ginawa ko, pati yung ex ko nandiri na sa akin. Ito ang isa sa karanasan ko na talagang nagpabago ng buhay ko. Naging mapusok ang kabataan ko, bagay na hindi ko naman pinagsisihan dahil marami talaga akong natutunan. Kaya sa lahat ng mga lalaki na wala pang karanasan, huwag niyo madaliin at huwag pairalin ang kapusukan dahil sa isang maling desisyon na gagawin niyo, pwede kayong malagay sa sitwasyong maglalagay sa inyo sa kapahamakan. Anyway, malaya kayong husgahan ako sa kahit na anong paraan kasi deserve ko naman. Salamat Ma'am Raki sa pagbahagi ng karanasan kong ito sa page mo.